after hearing, yung... Sige po. Yan, narinig mo kanina, binabanggit mo about Cocopeia. Kanina, nakapanayam din sila sa kabilang istasyon na nagsabi na well-balanced naman yung ating batas. No? At nagpapasalamat nga sila dahil kinikilala nila na balanse ito. At welcome daw ito sa kanila. So okay na. All's well that ends well, apparently. Kaya nagkakaisa tayo sa edukasyon, ang priority ng mga kapakanan ng mga estudyante. Yun yung mga pinagtutulungan natin. Basta ang importante dito, sabi nga yung pinagbabawal, itong yung anti-no permit, no exam. Yung hayaan lang nila na makapag-exam yung mga kabataan. Dahil sa totoo lang, very traumatic Yung mag-e-exam ka na, nag-prepare ka ng ilang buwan. Tapos panando ka na sa classroom at mag-e-exam ka na, bigla kang tatawagin sa office. I'm sorry, you cannot take the exam because may bayad kang kailangan bayaran mo yung tuition fee mo. Yung mga ganun ba? So masyadong masakit yon para sa mga estudyante at sa mga magulang. Hindi man natin pinagbabawal na wala naman sa batas na wag mong bayaran yung utang sa tuition fee. No? Nandiyan pa rin yun. Pero po pwede nilang i-hold naman yung mga records nila or diploma. No? Basta importante, pag-take-in lang nila ng exam. Pag talaga namang may problema sila, pwede naman silang lumapit sa DSWD, sa DepEd, sa CHED, at kung kailangan nila ng... Meron tayong voucher programs para sa kanila na makapag-ayuda sa mga ganyan yung talagang nangangailangan na yung mga talagang kapos na kapos. Yun ang sinasabi po sigurong balanse ang batas. Kayo ang principal author nitong No Exam, No Permit Prohibition Act. Dahil yun nga naman ang sinasabi ng iba. Paano naman yung mga may-ari ng mga lalo na private schools, yung mga higher Institute of Education na kababangon lamang mula sa pandemya, dahil marami nga po ang nagsara noong pandemic, nakababangon pa lamang itong ating yung financially ng ating mga ilang pribadong paaralan at eto't meron ganitong batas, yung masisiguro na hindi rin po sila tatakbuhan ng mga estudyante na nakapag-exam, ang ikanyo nga, merong pwedeng hinga ng promissory note. At pwedeng i-withhold nga, pwedeng hindi graduate. Promissory note, saka yung ito na kailangan nila yung certification na disadvantaged students sila. Yan ang safeguard. So yun, makukuha naman nila yon sa DSWD. No? At yung utang sa kanila, obligado pa rin bayaran. Ang pinagbabawal lang dito ay kailangan makapag-exam sila. Huwag mong ipagkait na makapag-exam yung ating mga estudyante. Senator Bong, for clarification, this covers grade school, high school, pati college ho ba? O hanggang high school lang? All levels ito. All levels. Grade school, high school, at hanggang college to. Pati technical vocational. Tech-voc na more than a year, no? More than a year. So, Senator, alam naman natin na you've had a privileged childhood, pero ano ang hugot mo para ikaw ang maging pangunahin po na may akda nitong ganitong klase ng batas? Ang hugot ko dito, dahil marami tayong natatanggap na reklamo sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga estudyante, na hindi sila makapag-exam dahil nga dyan sa utang na yan. Tapos, alam mo, pinakamabigat pa nito, nakakuha tayo ng reports na meron pa nag-suicide. Ay, that's sad. Nag-suicide dahil yung kahihiyan na inabot na hindi nakapag-exam. Diba? Very traumatic ito. Para tong death sentence na pangarap ng mga bata. No? Ayaw natin yun. Para mo sinintensyahan na hindi ka po pwedeng mag-exam kung wala kang bayad, hindi mo bayad yung ano mo. Di ba yung iba naman, kaya nangyayari yun, na-delay lang yung, kumbaga may na-hospital o may mga ganon, may calamity, may mga hindi natin inaasahan, may emergency na may dumarating sa buhay ng tao.
pag-exam lang naman ito, bigay natin sa kanila ito dahil pinaghirapan nila yan. So Senator Bong, kung sakali, no, alam ko batas na po ito, pero pag may mga eskwelahan po na hindi po rin tumunton dito po sa bagong batas, dahil sabihin nga natin, maliit lang yung eskwelahan, talagang sila po ay umaasa, no, sa lahat po ng bayad po ng mga estudyante. Kung sila po ay hindi, kung lumabag dito po sa batas, ano pong karapatang ano nila? What's the penalty? Merong administrative sanctions na ipapato sa mga schools, sa mga lalabag sa batas na ito. At na i-impose yan sa kanila ng DepEd, ng CHED at ng TESDA. Okay. No? At pwede silang matanggalan ng lisensya. Yan yung yan ang safeguards Pwede sumara, natin dyan. pwede magsara Kaya yung... obligado sila dahil pwede silang magsara. No? Pwedeng ipasara yung kanilang eskwelahan pag nasintensyahan sila ng DepEd o ng CHED. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.